Kinabukasan, pasado alas 8 nang magising si Maris. Dahan-dahan siyang tumayo upang magbanyo. Noong lingunin niya ang itaas na dek ng higaan, ay wala na si Magnus. Napakunot ang noo niya habang nagtataka kung nasaan ang lalaki. Pero hindi niya na muna inintinding hanapin kung nasaan ito dahil naiihi na siya. Dali-dali siyang nagtungo sa banyo, sa loob lang din ng kumbento. Naabutan niyang may 2 dalagita ang kumakain ng almusal sa lamesa. Naroon din si Aling Minyang, na siyang volunteer din sa kumbento bilang tagaluto at tagapag-asikaso ng mga pangangailangan ng pari. Pero ayon rito, kahit wala siyang buwan ng sahod, hindi naman nagugutuman ang kanyang pamilya. Dahil kung anong merong grasya na natatanggap ng simbahan, ay binibigyan rin siya ni Father Hermie at may allowance siyang bigas na 1 sako kada buwan. Miss Maris, tara po, mag-almusal na tayo. Wika ng isang dalagita. Sige, salamat. Pero mamaya na siguro. Wala pa akong ganang kumain eh. Yung kasama kong lalaki na si Magnus, napansin nyo? Hindi po eh. Sagot naman ng isang dalagita at umiling naman ang isa. Nagsalita si Aling Minyang. Ako, Miss Maris, nakita ko siyang maagang umalis. Ang sabi, maglalakad-lakad lang daw. Pero nakita kong nagdala ng sasakyan. Okay po. Umupo ka na muna saglit, Maris. Nagluto ako ng sopas. Ito kasi ang madalas kong ipaalmusal kapag marami ang darating na mga batang choir at mga volunteer. Kumain ka kahit kaunti, baka maubusan ka. Mamaya lang din kaunti ay narito na ang mga iyon. Bakit po? May simba po ba ngayon? Wala naman. Kaso humihi ng tulong si Jason na maghanap sa kapatid niyang dalaga. Nawawala kasi. Imposible raw iyon na umalis lang dahil naroon naman ang lahat ng gamit. Maging ang cellphone ay naroon rin daw sa silid. Kaya ang hinala nila ay baka dinukot na rin, kagaya noong mga naunang kadalagahan na nawawala. Kaya tutulong ang mga volunteer at mga choir na magtanong-tanong kung may nakakita ba roon. Heto sopas. Pwede mo rin namang dalhin na lang yan sa silid mo kung wala ka pa talagang ganang kumain. Sigurado kasing walang matitira niyan kapag kumain na ang lahat. Alam mo naman ang mga kabataan, magana sa pagkain. Okay po, Aling Minyang. Dadalhin ko na lang sa silid. Salamat po rito. Oo, walang anuman. Sagot naman ng matandang tagaluto. Pagkapasok sa silid, ay nawala na ng tuluyan ang antok ni Maris. Balak niya pa sanang bumalik sa pagtulog. Kaso nawala ang antok niya dahil sa balitang pagkawala ng kapatid ni Jason, ang binatang kanang kamay ni Father Hermie. Tinikman niya ang sopas. Masarap iyon. Kaya habang mainit ay sinimulan niya ng kainin. Kinuha niya ang cellphone at nagtipa ng mensahe. Ipinadala kay Magnus at nagtatanong kung nasaan ito. Subalit naubos na niya ang kinakaing sopas bago siya nakatanggap ng reply. Pasensya ka na, Maris. Ngayon ko lang nakita ang text mo. Nag-jogging kasi ako sa tabing dagat. Iniwan ko ang cellphone sa sasakyan. Baka mahulog eh. Bakit? May problema ba? Akala ko mamayang bago magtanghali ka pagigising, kaya hindi na kita inistorbo. Reply ni Magnus. Muli namang nagtipa ng mensahe si Maris para sumagot. Magnus, bumalik ka na rito. Magpunta tayo kina Jason. Mukhang dinukot ang kapatid niyang babae. Pupunta sa kanila ang karamihan ng mga kabataang volunteer at choir para tumulong sa paghahanap. Magsagawa rin tayo ng sarili nating investigasyon. Okay, sige. Babalik na ako dyan. Muling reply ni Magnus. Dali-daling nagpunta ng banyo si Maris para maligo. Pagkabalik niya ng silid, ay naroon na si Magnus. Mabuti at nakaligo ka na. Sige, maliligo lang din muna ako. Mabilis lang.
para hindi naman ako mag-amoy pawis sa loob ng sasakyan. Tumango lang si Maris. Pagkabalik ni Magnus ay agad na silang lumabas ng silid. Kinausap ni Maris ang matandang tagaluto ng simbahan. Aling Minyang, pupunta po kami kina Jason. Meron po bang gustong sumabay papunta roon? Oo. Meron ditong 4 na mga binatilyong kararating lang. Umalis na kasi ang mga nauna. Ako sana ang maghahatid roon sa kanila. Pero kung isasabay nyo naman, edi sa inyo na nga lang sumabay. Wala rin kasing maiiwan rito. Si Father Hermie naman ay naroon na rin kina Jason. Kanina pa ayun umalis. Sige po. Sagot ni Maris at tinawag na ang mga batang sasabay sa kanila. Habang nasa sasakyan ay napansin ni Maris na malungkot ang isa sa mga binatilyo. Kuya, anong pangalan mo? Malambing na tanong ni Maris sa nakitang malungkot na binatilyo na mga nasa 13 hanggang sa 15 taong gulang siguro. Jonathan po. Bakit ang lungkot ng mukha mo? Para kang iiyak na eh. Pasensya na po. Nag-aalala lang kasi ako sa kapatid ko. Ha? Bakit? Nasaan ba siya? Nasa ospital po. Kahapon siya dinala sa ospital. Kagaya rin noong mga batang bigla na lang namutla. At ang sabi ng doktor, meron daw pulmonya. Ang sabi ng mga kakilala ni Mama, lahat daw ng batang nagkakasakit ng ganoon ay mamamatay na kapag umabot sa 3 araw. Ha? Talaga? Bakit ka narito? Hindi ba dapat nasa ospital ka nagbabantay sa kapatid mo? Ayoko po doon, natatakot ako. Tsaka kahit sa itsura ng kapatid ko ay natatakot na rin ako. Parang nagkulay itim na kasi ang labi niya. Tapos sobrang putla naman ang balat niya. Sabi ni Mama na sa bahay na lang daw ako. Ayoko rin po roon. Kasi baka bumalik ang taong kahoy at ako naman ang higupan ng hangin sa bibig. Napatingin si Magnus sa rear mirror noong marinig ang huling sinabi ng binatilyo. Nagkatinginan sila ni Maris. Umiling-iling si Magnus at itinuro ang ibang mga bata gamit ang mata. Tumango si Maris at naintindihan ang ibig sabihin ni Magnus. Narito na tayo. Wika pa ni Magnus. May katabi kasi siyang isang binatilyo na siyang nagtuturo ng daan papunta kina Jason. Sa ikalawang hilera ng upuan naman si Maris kasama ang ibang mga binatilyo. Agad nagsibabaan ang mga iyon. Sabi naman ni Maris, Jonathan, dito ka muna saglit, may itatanong lang ako sa nakita mo. Binuksan ni Magnus ng malaki ang bintana at kumaway kay Father Hermie habang kausap ang mga magulang ni Jason. Si Jason naman ay katulong ang ibang mga volunteer na binibigyan ng flyers ang mga bata na may nakalagay na missing kasama ang larawan ng kapatid nito. Jonathan, ano itong sinasabi mong taong kahoy? Nakita mo yung lumapit sa kapatid mo? Opo, nakasarado ang bintana namin na salamin noon. Ako po mismo ang nagsarado. Tapos may gumapang na tila maliit na ugat. Nabuksan ang trangka. Tapos parang may malaking balumbo ng madumi at malaking tela ang pumasok sa bintana. Pagkabagsak sa sahig, saka unti-unting tumangkad. Hanggang sa naging hugis tao. Hindi ko makita ang kanyang mukha. Pero ang mata niya ay nagliliwanag na kulay puti. Lumapit siya sa kapatid ko at nagbuka ng bibig. Kusa ring nagbuka ng bibig ang kapatid ko at may lumabas na puting usok roon na nagtuloy naman sa bibig noong taong kahoy. Agad akong pumikit at nagpanggap na tulog noong lumingon iyon sa akin. Kinabukasan ay sinabi ko iyon kay Mama pero ayaw niya ako paniwalaan. Gumagawa lang daw ako ng kwento o nananaginip lang. Tapos hindi na gumigising ang kapatid ko pero buhay pa naman daw. Ang papa mo pala, nasaan ba? Nasa abroad po, isang seaman. Matagal pa uuwi dahil kaalis lang. Jonathan, pwede mo ba kaming dalhin sa bahay nyo? Gusto lang namin makita ang bintana nyo.
kung may bakas rin ba na katulad nito. Wika pa ni Maris tapos tinapik niya si Magnus. Iniabot naman ni Magnus ang cellphone niya kung saan naka-open na sa pictures. Hala, opo, may ganyan nga po na bakas sa labas ng bintana namin. Pwede ba namin makita? Tanong ni Maris. Opo, sige po, ngayon na po tayo pumunta habang wala si Mama. Walang tao sa bahay, kaya pwede ko kayong mapapasok nang hindi niya nalalaman. Magnus, lapitan mo muna si Jason. Sabihin mo na aalis tayo saglit. Babalik din tayo. Baka kasi sabihin na hindi man lang tayo bumaba. Okay, sige. Sagot ni Magnus at nilapitan ang binatang si Jason. Saglit rin na kinausap ang pari at nagpaalam. Pagkabalik ay agad na nilang tinungo ang bahay noong binatilyo si Jonathan. Masasabing medyo nakakaluwag sa buhay ang pamilya ng binatilyo. Malaki ang bahay, 2 palapag at may maayos na mga kagamitan sa loob. Pinapasok sila sa silid ng magkapatid. Tinignan nila Magnus at Maris ang bintana. May marka rin doon ng kamay na tila sinasadyang mag-iwan ng bakas para manakot. Hindi takot mahuli ang nilalang na nambibiktima ng mga bata. Bakit nga naman matatakot? Hindi siya mapapatay ng kahit anong sandata, ayon pa sa mga nakasulat na alamat tungkol sa kanya. Kuya Magnus, ano pong gagawin ko? Natatakot na ako manatili rito sa bahay namin. Hindi ako safe rito, kahit pa magsara ng bintana. Dahil kaya namang magbukas ng nilalang na iyon. Tara, sa sasakyan na muna natin pag-isipan ang gagawin. Sagot pa ni Magnus. Naunang pumasok ng sasakyan sina Magnus at Maris dahil naglock pa ng gate ang binatilyong si Jonathan. Pagkapasok ng binatilyo ay saglit itong tumingin kay Magnus. Nagsalita naman si Magnus. Jonathan, sino magbabantay sa kapatid mo mamayang gabi sa ospital? Si Mama po. Ikaw, saan kayo iiwanan? Ang sabi po ni Mama, magpunta na lang daw ako kina Ninang Alice. Papakainin ako roon at aasikasuhin. Kaya baka doon na lang muna ako mamayang gabi. Jonathan, meron akong tanong sa'yo. Gusto mo bang gumanti sa may gawa ng pagkakasakit ng kapatid mo? Opo, pero natatakot po ako eh. Hindi ko naman yun kaya mag-isa. Siguradong wala akong kalaban-laban roon. Pwede ko yung patayin kung gusto mo, pero kakailanganin ko ng tulong mo. Nanlaki naman ang mga mata ni Maris, sabay sabing, Nasisiraan ka na ba ng bait, Magnus? Gagawin mo pain si Jonathan? Delikado iyon at hindi niya kakayanin ang takot. Baka matroma pa yan. Pero Maris, wala naman tayong ibang paraan. Kahit pa makita natin iyon, ay wala rin tayong magagawa. Hindi yun mapapatay kung hindi sa ganung pagkakataon. Sabi naman ni Jonathan. Ha? Gagawin niyo po akong pain sa halimaw na iyon? Ayoko po. Pasensya na. Hindi ko po kaya. Wika pa ng binatilyo at lumabas ng sasakyan ni Magnus. Tinignan ni Magnus ang direksyon na pinuntahan noon. Nakita nilang pumasok sa isang bakuran. Tapos may isang batang ginang ang lumabas. Niyakap ang umiiyak na binatilyo. Sa tingin nila na baka iyon ang sinasabi noon na Ninang Alice. Napabuntong hininga na lang si Magnus dahil bagamat tukoy na nila kung anong nilalang ang may gawa ng pambibiktima ng mga bata. Hindi naman nila alam kung paano mapapatay, lalo at isang klase ng pagkakataon lang iyon pwedeng mapaslang sa oras na kumakain ito ng life force ng isang bata. Hindi nag-iimikan sina Magnus at Maris habang bumabiyahe papabalik sa bahay nila Jason. Naunang bumaba si Maris at lumapit kay Jason. Tinapik niya ang balikat nito noong maabutan sa sala na panay ang hikbi at tinatakpan ng panyo ang mukha. Jason, huwag ka muna mawala ng pag-asa. Masyado pang maaga para mag-isip ng konklusyon. Tumingin lang ang binata at nagpatuloy sa pag-iyak. Nakita ni Maris na umikot si Magnus sa likuran ng bahay.
Nakabakod naman ang bahay pero mababa lang at hindi mahirap akyatin. Nagpaalam si Maris kay Jason na may sisilipin lang din sa likuran. Naabutan niya si Magnus na may tinitig ng mga bakas ng paa na alam niyang mas malaki sa mga paa ni Jason. Maliit lang naman kasi ang binatang iyon at may kaliitan rin ang size ng paa. Hindi kagaya noong kanilang nakikita. Dahil sa bihirang mapuntahan ang likuran ng bahay, kaya medyo malambot ang lupa roon at madaling lumubog ang tapak ng paa. Nakita nilang 2 pares ng paa ang papunta sa iisang direksyon. Isang malaking sukat at isang maliit na sa tingin nila ay pagmamay-ari ng kapatid ni Jason yung maliit. Humawak si Mari sa lupang may malaking bakas ng paa. Tapos pumikit at suminghot sa hangin. Isang aswang ang may gawa nito, Magnus. Masiba ito. Masyado kasing matapang ang balansa niyang samyo. Ultimo sa kanyang yabag ay nag-iiwan ng lansa. Masusundan mo ba, Maris, ang tinahak na direksyon ng amoy? Oo, hanggat hindi siya tumatawid ng aspaltadong kalsada na ilang ulit dinaanan ng mga sasakyan o mga truck. Masyado kasing malakas ang amoy ng ganong sasakyan, matatabunan na ang samyo ng aswang. Sige, sundan mo at sasabihan ko sina Father Hermie. Nauna nang lumabas ng bakuran si Maris sa bahaging likuran. Ilang saglit pa ay nasa bahaging kalsada na siya, pero private na kalsada naman iyon, hindi aspaltado at may mga bahagi pang hindi simentado. Agad nakasunod sina Magnus kasama si Father Hermie, tiyuhin at tatay ni Jason. Si Jason kasi ay hindi nila natawag dahil nagbi-breakdown pa sa loob ng silid nito habang inaalo ng ina. Dinala si Maris ng samyo sa isang bahay na nakagate. Sabi ni Mang Francis na tiyuhin ni Jason, "Naku ma'am, hindi tayo pwede pumasok riyan. Trespassing na tayo. Bahay iyan ng isang pamilya na nasa abroad ang mga anak. Nakabakasyon din sila ngayon. Sa pagkakaalam namin ay nasa Singapore." Sabi naman ni Maris, "Pero hindi po ako nagkakamali sa naaamoy ko. Masyadong malinaw. Dito dinala ang pamangkin nyo." "Imposible po yan, ma'am, dahil 1 linggo nang walang tao ang bahay na iyan." Katwiran ng lalaking tiyuhin. Hindi pa nga tapos sa pagdidiskusyon ay nakita nila si Magnus na papatawid na sa pader. Inakyat na iyon ni Magnus, sabay binuksan ang gate mula sa loob. Kaya nakapasok silang lahat. Tuloy-tuloy si Maris sa gilid ng bahay hanggang sa likuran. Doon nila nakita ang nakabukas na pintuan. Kapansin-pansin rin ang nagtataba ang langaw na paruot parito sa bahay. Naunang pumasok si Magnus sa bahay habang nakasunod si Maris. Nakita nila sa sala ang mga damit ng isang babae, pati na ang mga natirang buto nito. Nakapatong pa sa ibabaw ng round table ang ulo noon na wala ng dila, walang mata at basag ang ulo. Tanda na kinain rin ang utak. Napatakip na lang ng ilong niya si Maris. Si Magnus naman ay ibinukas ang main door ng bahay. Naroon ang tiyuhin at ama ng nabiktimang dalaga. Lumabas na si Maris at Magnus. Itinuro lang nila ang round table. Agad na himatay ang tatay ng dalaga noong makita ang pamilyar na itsura ng ulo at buhok ng anak. Nanlaki naman ang mga mata ng tiyuhin. Pumasok na rin sa loob si Father Hermie at napa-sign of the cross. Laglag ang mga balikat nila Magnus nang lumabas ng compound. Agad nagutos ang pari na magsundo ng mga taga-barangay at pulis para siyang mag-iimbestiga sa nangyari. Dahil sa dami ng mga ususero ay mabilis kumalat ang balita sa lugar. Nasalubong pa nila Magnus at Maris ang tumatakbong sina Jason at nanay nito. Nilampasan lang noon sila Magnus at pagkatambad sa may pintuan ay doon na umalingaw-ngaw ang malakas na iyakan. Bumalik na sina Magnus sa sasakyan at bumalik sa simbahan. Pareho silang walang imik
noong huminto ang sasakyan sa tapat. Hindi pa pinatay ni Magnus ang makina. Tulala lang silang dalawa ni Maris hanggang sa basagi ni Magnus ang katahimikan. "Maris, pumunta muna tayo sa sentro. Hindi pa ako nag-aalmusal eh," sabi naman ng dalaga. "Seryoso ka? Kaya mong kumain matapos ng lahat ng nakita mo roon?" "Oo, isa nagugutom nga ako eh." Biglang nagbukas ng pintuan si Maris at agad pumunta sa may gilid saka nagsuka. Mula sa kinaroroonan ni Magnus ay kita niya ang isinusuka ng dalaga. Kaya naman pala. Nag-almusal ka na ng sopas kaya wala kang ganang mag-almusal. Tara na, bilisan mo riyan. Siguradong gutom ka na uli dahil naisuka mo na lahat ng kinain mo. Sinamaan lang siya ng tingin ni Maris. Matapos makasuka ay muli nang sumakay na sasakyan ang dalaga. Bago umalis ay nakita naman nila si Aling Minyang na nagwawalis sa harapan ng simbahan. "Aling Minyang, kapag hinanap kami ni Father, pakisabi na lang na nagtungo kami sa sentro. Maghahanap lang ng maiaalmusal." Sige po Sir Magnus," sagot naman ang ginang. Pagkarating sa sentro ay agad nag-order si Magnus ng ham and cheeseburger, tapos kape. Si Maris naman ay nakatulala lang sa harapan, walang pagkain. Nagsimula ng kumain si Magnus habang si Maris ay nakasimangot pa rin. "Sigurado ka? Hindi ka kakain ng kahit ano? Pero okay lang yan, may Skyflakes naman sa sasakyan at tubig. Pwede na yun kapag nagutom ka. At least kung isusuka mo man ay hindi masyadong mahal, kaysa bibili ka ng mamahaling almusal tapos isusuka mo lang din." Inirapan siya ng dalaga, sabay sabing, "Akin na ang wallet mo, bibili ako ng kape." Napangiti na lang si Magnus at iniabot ang kanyang wallet. Pagkabalik ay isang plain black coffee lang ang dala ng dalaga. Hindi na lang nagkomento pa si Magnus dahil baka lalong mag-init ang ulo nito. Matapos makapag-almusal ay muli na silang bumalik ng simbahan. Naroon na rin si Father Hermie. "Maris, maraming salamat sa tulong mo. Kung hindi dahil sa inyo ni Magnus, siguradong matatagalan pa bago may makadiskubre na naroon ang mga labi ni Franz sa bahay na iyon. Lalo at walang nakakaalam kung kailan makakauwi ang pamilya nagmamay-ari sa bahay na iyon." Wika pa ng pari. "Wala po yun, Father. Hindi pa po tapos ang problemang ito hanggat hindi pa natatagpuan ang may gawa noon." "Oo, Maris, tama ka naman. Yung may gawa sa pagkakasakit ba ng mga bata, iba pa ba iyon sa may gawa rito?" "Opo, iba pa po iyon. Huwag po kayo mag-alala, hindi kami aalis rito hanggat hindi natin nasusupil ang parehong sala rin sa mga krimen na ito." Wika pa ni Maris. "Maraming salamat talaga sa inyong dalawa. Sige, maiwan ko na muna kayo at meron pa akong aasikasuhin." Wika pa ng pari at tumalikod na. Sina Maris at Magnus naman ay muling bumalik sa kwarto at nagpahinga. Kinagabihan, sabi ni Magnus, "Ano, sa labas na tayo kumain?" "Oo, sige. Tinanggihan ko na ang aya ni Aling Minyang kanina ng hapunan. Mag-aalas 6 pa lang noon. Parang gusto ko ng inihaw na manok, Magnus." Di sige, doon tayo kakain sa kainan na inihaw na manok ang specialty." Habang nagmamaneho ay biglang nagring ang cellphone ni Magnus. "Hello mahal, anong nangyari sa iyo? Mag-iisang linggo ka nang hindi umuuwi ah." Si Althea. "Pasensya ka na mahal, marami kasi akong inasikaso rito. Pagkatapos ko roon sa San Isidro ay sa San Juan naman kami nagpunta. Tapos ngayon, nasa San Miguel naman kami." "Si Maris na naman ba ang kasama mo?" Si Father Jacinto. Tapos yung doon sa San Juan, pinuntahan kami ni Maris dahil albularyo ang kalaban roon. Hindi ko iyon kaya, wala naman kasi akong gabay ngayon, di ba? Pero umalis din siya pagkatapos ng kaso roon." Kailan ka uuwi rito?"
Hindi ko ba masabi eh. Masama pa rin kasi talaga ang panahon. Hinihintay kong gumanda ang panahon dahil aakyatin kami ng Ibisan. Delikado maglakbay paakyat ngayon roon kung ganito na palaging maulan. Sige mahal, tatawagan na lang kita kapag nakauwi na ako. Pupunta kasi ako sa isang delikadong site ngayon. Nagmamaneho ako. Magmamanman ako roon. Ah, ganun ba? Sige, mag-iingat ka ha. I love you. Oo, I love you too. Sagot naman ni Magnus at pinatay na ang tawag. Sinungaling? Mahinang bulong pa ni Maris. Ano ang gusto mong sabihin ko kay Althea? Nakasama kita sa lahat ng pinuntahan kong misyon? Alam mo namang may pagkaisip bata yun. Alam ko din naman na hindi ako dapat nagsisinungaling. Pero wala akong choice. Para yun sa ikabubuti ng lahat. Umiling-iling lang si Maris at hindi na nagsalita pa. Muling namayani ang katahimikan habang bumabiyahe sila patungo sa kainan. Muli na namang umulan pero mahina lang. Maris, wala ka bang napapansin? Panay ang pag-ulan oh. Hindi pa naman panahon ng tag-ulan ngayon, di ba? Oo Magnus, tama ka. Pakiramdam ko may gumagamit ng kapangyarihan ng kalikasan. Siya ang nagpapaulan palagi. Kaya wala sa ayos ang panahon. Baka doon iyon sa bahagi nila Lino. Matindi ang mga kalaban nila roon eh. Oo nga, nabalitaan ko rin iyon. Kaso hindi mo na ako nag-alok na tumulong. Unahin muna natin ang mga problema natin rito bago tayo tumulong sa kanila. Limitado lang din naman ang maitutulong ko kung ganitong wala akong kapangyarihan. Oo Magnus, tama ka rin naman dyan. Pagkarating sa kainan ay hindi muna sila nag-usap ng tungkol sa mga kasong inaasikaso. Itinuon nila ang atensyon sa pagmamasid sa mga magkakapares na kumakain habang ini-enjoy rin nila ang kanilang mainit na kanin at mabangong inihaw na manok. Maris, kahit kailan ba, hindi ka nakipag-date sa ibang lalaki? Bakit mo na itanong? Para lang may mapag-usapan tayo. Bakit? Gusto mo bang ang pagiging friendly ko sa mga babae ang pag-usapan natin? Nako, wag na. Kilala na kita Magnus, makati ka. Basta't maganda ang babae, ay willing to serve ka kaagad. Ala siya, grabe sa akin. Porkit ba pinagbibigyan ko paminsan-minsan ang pangangailangan ko? Magiging masamang tao na ako o madumi na sa paningin mo? Kung hindi ka sana nagbabaylan, edi ano? Masungit na wika pa ni Maris. Ay, edi baka nurse ka na ngayon. Alam mo Magnus, kahit hindi ako naging babaylan, hindi rin ako makikipag-date sa'yo. Lalo kung malalaman ko ang ugali mo na napaka mapagbigay mo kahit kanino. Never mind na lang. Buburuhin ko na lang ang sarili ko kaysa makipag-date sa isang babaero. Ala siya, babaero agad yun? Oo. Baka noon yun, pero hindi na ngayon. Ha? Noon yun? Noong isang linggo? Ni Kari ba ang pangalan noon? Yung inihatid mo sa Vergara? Ay siya, ginamitan na naman ako ng pagkababaylan. Pasiispas na ah, kalimutan mo na yun. Nagmagandang loob lang naman ako na ihatid ang mag-ina. Kasi nga hinold up sila. Tapos tinulungan mo yung nanay, dinala mo sa langit. Sabi na lang ni Magnus, alam mo Maris, masarap din ang halo-halo nila rito. Gusto mo rin matikman? Bibili ako ng sa akin. Tse, bahala ka. Sagot ni Maris dahil tinalikuran na siya agad ni Magnus at bumili ng panghimagas. Pagkabalik sa upuan ay may dala ng 2 halo-halo si Magnus. Hindi umiimik si Maris pero tinanggap naman ang halo-halo na iniabot ni Magnus. Noong papauwi na sila, kay lamig-lamig ng panahon, halo-halo ang biniling panghimagas. Lalo tuloy akong giniginaw. Bulong pa ni Maris. Kinain mo rin naman eh. Sagot pa ni Magnus ng nakangiti habang nasa kalsada ang tingin at nagmamaneho na pababalik ng simbahan. Pagkarating nila sa may tapat ng simbahan ay nagulat sila noong makita ang binatilyong si Jonathan na nag-iisa lang roon na nakaupo. Lumabas agad si Maris upang kausapin ang binatilyo. Oh, Jonathan, bakit ka narito? Gabi na ah.
Tinignan noon si Magnus na papalapit pa lang. Kuya Magnus, payag na ako sa gusto mo. Sabi naman ni Maris. Jonathan, wag. Delikado yun. Hayaan mo at makakahanap rin kami ng ibang paraan para mapatigil sa pangbibiktima ang nilalang na iyon. Hindi siya pinansin ng binatilyo. Nakatitig pa rin iyon kay Magnus. Kuya Magnus, kapag napatay mo ba ang nilalang na taong kahoy, ay gagaling ang kapatid ko? Hindi na siya mamamatay? Tinignan ni Maris si Magnus na halatang hindi alam ang isasagot. Bumuntong hininga muna ito bago nagsalita. Ang totoo, Jonathan, hindi ko alam. Walang kasiguraduhan. Pero isa ang sigurado, kapag napatay ko ang nilalang na iyon, wala nang iba pang mga bata ang mabibiktima kagaya ng kapatid mo. Sige po, papayag na ako. Makaganti man lang ako sa ginawa niya sa kapatid ko. Mamatay man ang kapatid ko, at least napatay rin natin siya. Ano po bang kailangan kong gawin? Sige, tara muna sa loob. Doon natin pag-usapan, malamig rito. Umaambon no? Wika pa ni Magnus at inakbayan ang binatilyo patungo sa kumbento. Pagkarating sa silid. Ganito ang plano, Jonathan. Wala kang ibang gagawin kundi ang humiga lang ng tuwid sa higaan mo. Hahayaan mo lumapit sa iyo ang nilalang na tinatawag mong taong kahoy. Kapag nakabuka na ang bibig niya, ay saka ako lalabas at babarilin siya. Pero sasabihin ko muna sa iyo na dapa. Ang gagawin mo ay gugulong ka kaagad papunta sa kabilang gilid ng higaan mo. Tapos gagapang ka sa ilalim ng kama. Nakarinig ka na ba ng putok ng baril? Hindi pa po, sa personal. Sa mga TV lang. Nakarinig ka na ba ng mga paputok sa bagong taon? Opo. Mga 3 doble noon ang lakas ng putok ng baril. Kaya kapag nasa ilalim ka na ng kama, ay magtakip ka kaagad ng tenga para hindi ka mabingi. Paano po kung hindi niyo siya matamaan? Huwag kang mag-alala, asintado ako. Tsaka, hindi sobrang lawak ng kwarto mo. Kaya kahit nakapikit ang isang mata ko, ay kaya kong patamaan sa noo ang nilalang na iyon. Ano, handa ka na? Ngayon na natin ito gagawin. Opo, handa na po ako. Sagot pa ng binatilyong si Jonathan. Tahimik lang si Maris na iiling-iling. Pero hindi niya pinapakita sa binatilyo. Hindi kasi talaga siya sumasang-ayon kapag merong ginagawang pain. Paano nga pala ang mama mo? Baka bigla yung umuwi. Hindi po, kasi kaalis niya lang bago ako pumunta rito sa simbahan. Papunta na siya ng ospital. Bukas na raw siya uuwi. Hindi niya na ako inihatid kila Ninang dahil sabi ko, maliligo muna ako bago ako pupunta roon. Okay, sige, tara na. Wika pa ni Magnus at umalis na nga sila ng kumbento. Pagkarating sa bahay nila Jonathan ay agad silang nag-set up kung saan pupwesto. Si Maris ay sa labas lang ng pintuan maghihintay, habang si Magnus naman ay sa isang malaking kabinet sa loob ng silid ni Jonathan. Makailang beses pang tinanong ni Maris ang binatilyo kung sigurado ba talaga ito sa desisyon na maging pain. Pero palagi lang tumatango si Jonathan at sinasabing gagawin niya iyon para sa kanyang kapatid. Wala nang nagawa si Maris kundi ang sumuporta na rin sa plano ni Magnus. Dahil maging siya ay aminadong iyon lang ang pinakaposibleng paraan para matuldukan ang matagal ng pamiminsala ng nilalang sa mga inosenteng mga bata. Habang nag-uusap sila, ay biglang bumagsak ang malakas na ulan. Sinabi ni Magnus na pumwesto na sa higaan si Jonathan na agad naman noong sinunod. Sinenyasan naman ni Magnus si Maris na lumabas na. Nakapatay na ang lahat ng ilaw sa buong kabahayan. Sa loob naman ng silid ni Jonathan ay tanging maliit na lampshade lang ang nakasindi. Pumasok na si Magnus sa aparador. Tinignan niya ang orasan. Mag-aalas 10 na ng gabi. Sumandal siya sa dingding ng aparador at hindi na malayang
napaidlip siya. Nagising siya noong may marinig na mahinang ungol, kaya agad siyang napasilip sa higaan ni Jonathan. Nakita niyang nakalapit pa ang mukha noong nilalang sa mukha ng binatilyo. Hindi ito makasigaw o makagalaw dahil sa hipnotismo habang hinihigop ang life force. Mabilis lumabas ng aparador si Magnus, sabay sabing, "Hoy, Istriga! Tapos ka na ngayon!" Agad napatindig ang nilalang. Pagkarinig rin ni Maris na nagsalita na si Magnus, ay agad na rin siyang pumasok. "Jonathan! Dapa!" Wika ni Magnus. Agad namang natauhan ang binatilyo, gumulong pagilid. Pagkahulog sa kama ay gumapang pailalim noon. Doon na magkapanabayang nagpaputok ng baril sina Maris at Magnus. Hindi kasi maaaring gumamit ng kapangyarihan niya si Maris sa loob ng bahay. Lalo at hindi niya pag-aanong kagamay ang pagkontrol ng lakas. Baka masira ang buong silid kapag napasobra siya ng gamit ng kapangyarihan. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Dahil sa naunang nagpaputok si Magnus, kaya agad naubos ang mga bala ng kanyang baril. Si Maris naman ay ilang beses lang na nagpaputok. Bumulagta sa gilid ng kama ang nilalang. "Jonathan, ayos ka lang?" "Opo, Kuya Magnus." "Sige, diyan ka lang muna." Wika ni Magnus at unti-unti naglalakad patungo sa gilid na bahagi ng kama kung saan bumulagta ang nilalang. Doon niya nakita ang itsura nito na animoy nagmamanas na matanda. Ang mga daliri ay mahahaba na animoy ugat ng puno. Ilang segundo pa yung tinutukan ni Magnus ng baril kung gagalaw pa ba, pero hindi na. Kaya ibinalik niya na ang baril sa holster para ilabas na sana ang katawan ng nilalang na iyon at sa labas susunugin. Maging si Maris ay ibinaba na rin ang hawak na baril. Pero sa isang iglap ay nakatayo na ang nilalang na Istriga at nasa harapan na ni Magnus. Nakasakal sa leeg niya ang kanang kamay. Ang kaliwa naman ay hawak ang kamay niya na bubunot dapat ng baril. Tila walang bigat si Magnus noong iangat siya ng nilalang at ibalibag sa dingding na semento. Pumalo ang katawan at ulo roon ni Magnus, kaya saglit siyang nawala ng wisyo. Si Maris na bubunot rin sana ng baril ay nagulat noong hawakan siya ng nilalang. Mabilis inusal ni Maris ang orasyon sa pagbubukas ng poder, pero hindi siya makakumpas ng kamay paturo sa nilalang dahil hawak siya noon sa dalawang kamay na nakaturo pa ibaba. Naramdaman ng nilalang ang enerhiya mula sa katawan ni Maris. Hindi naman nasaktan ang nilalang dahil wala pa rin iyong panama sa lakas na tinataglay niya mula sa napakaraming life force ng mga batang kanyang nahigupan. Iniangat rin noon si Maris at ibinalya sa dingding. Nabagok ang ulo ni Maris at nahilo. Nakapikit si Maris noong bumagsak sa sahig at nawala ng ulirat. Napangiti naman ang nilalang na Istriga dahil walang kwenta ang life force ng mga bata kumpara sa kapangyarihan na mahihigop niya mula sa babaeng kaharap. Hindi matutumbasan ng 10 bata iyon. Inupuan ng Istriga si Maris sa katawan at idiniin ang balikat. Sabay ibinuka ang bibig at sinimulan ang paghigop ng enerhiya. Dahil sa wala pa sa ulirat, kaya hindi nakapanlaban si Maris. Nagsimula ng humigop ng enerhiya ang nilalang. Mula sa pagiging puti ay naging kulay asul na ang kulay ng mga mata noon, na nagmula naman sa asul na kapangyarihan na meron kay Maris. Nakita iyong lahat ng binatilyong si Jonathan. "Kuya Magnus! Gumising ka! Si Ate Maris!" Naalimpungatan si Magnus sa narinig. Noong imulat niya ang kanyang mata, ay ang tagpong humihigop ng enerhiya kay Maris ang nilalang, ang kanyang nasaksihan. Agad niyang binunot ang baril mula sa holster at agad itinutok sa nakabukang bunganga ng nilalang. "Dok, oras na ng iyong pagpanaw!" Wika pa ni Magnus.
at napatingin sa kanya ang nilalang habang nakanganga pa ito. Agad kinalabit ni Magnus ng sunod-sunod ang kanyang baril. 2 bala ang pumasok sa bunganga ng nilalang at isa naman sa noo. Tila may mga kuryenteng lumalabas mula sa butas sa noo-noong nilalang. Tapos bumagsak na sa tabi ni Maris. Dali-dali namang tumayo si Magnus at niyakap si Maris na wala pa rin sa ulirat. Pero may malay naman. Para lang iyong lasing na hindi makamulat ng mata. Pero umuungol at gumagalaw kaunti ang katawan. Maris, ayos ka lang? Ha? Anong nangyari? Itinayo iyon ni Magnus at pinaupo sa kama. Jonathan, pwede ka na lumabas. Hawakan mo muna si Ate Maris mo, baka matumba. Muling tumayo si Magnus at lumapit sa nilalang. Pero agad iyong naging abo at nawala na parang naabsorb ng sahig. Kuya Magnus, napatay niyo po. Oo nga Jonathan, dahil iyon sa tulong mo. Kuya Magnus, sa simbahan na lang po muna ako makikitulog. Ayokong matulog rito mag-isa. Gabi na rin para mangatok ako kina Ninang. Okay sige, doon ka na matulog sa kwarto namin. Wika pa ni Magnus. Bumalik na nga sila sa kumbento at pumasok sa silid. Sabi naman ni Magnus, Jonathan, sa itaas na deck ka matutulog. Si Ate Maris mo dyan sa ibaba. Ikaw po Kuya Magnus, saan ka matutulog? Sa sasakyan na ako matutulog. Maluwag naman roon, tsaka may aircon. Hala, nakakaya naman po. Kayo tuloy ang nawala ng matutulugan. Sabi naman ni Maris. Hindi na Magnus, kayo na rito ni Jonathan. Ako na sa sasakyan. Kailangan ko rin mapag-isa dahil magdedebosyon ako. Tamang-tama kapag doon dahil tahimik. Walang maingay na humihilik. Ha? Ako ba ang humihilik? Gulat na tanong pa ni Magnus. Sabi naman ni Maris. Hindi. Baka sa kapitbahay. Malamang ikaw. Ikaw lang naman ang kasama ko dito sa kwarto, di ba? Sige na, matulog na kayo. Doon na ako sa sasakyan. Akin na ang susi, Magnus. Sigurado ka talaga ha? Doon mo gusto matulog? Oh, ito ang susi. Wika pa ni Magnus, sabay abot ng susi sa dalaga. Noong nawala na si Maris ay nagsalita si Jonathan. Kuya Magnus, wala ba kayong pagkain rito? Nagugutom ako eh. Meron dito, biskwit at mga nakasasya na Milo o gatas. Sige po, Milo at biskwit na lang. Hindi kasi ako makakatulog kapag humahapdi ang sikmura ko. Di alika, baba ka na rito, ipagtitimpla kita. May painitan rin naman kami dito ng tubig. Wika pa ni Magnus at ipinaghanda ng merienda ang binatilyo. Samantala si Maris naman ay pumasok na sa loob ng sasakyan. Inihiga ang upuan. Komportable naman siya roon dahil maganda ang upuan ng sasakyan ni Magnus. May unan rin naman silang baon na magagamit kung sakaling nasa misyon sila at walang ibang matutuluyan. Nahiga na muna siya at balak umidlip bago magdebosyon sa madaling araw. Nakaidlip na nga siya saglit pero nakaramdam siya ng sobrang init noong pasado 12:00 na. Nilingon niya ang bintana ng sasakyan. Ganun pa rin naman. Nakababa ng 2 pulgada. Sapat para pumasok ang hangin. Pero bakit siya nakakaramdam ng pagkaalinsangan at pagkabalisa? Gayong madaling araw na noon. Binuksan niya ang pintuan ng sasakyan at suminghot ng malamig na hangin para mapreskuhan. Pero imbis na preskong hangin ang kanyang malanghap, ay naamoy niya ang malansang amoy. Amoy ng karne ng tao at dugo. Naalala niya, ito yung amoy noong nilalang na malansa na sinundan niya ang yabag. Kung saan nila natuntun ang katawan o ang mga buto at ulo ng kapatid ni Jason. Napangiti siya. Sa wakas, dumating ka rin at napakaswerte mong nilalang ka. Ako talaga ang napili mong target. Sa bagay, perfect target naman talaga ako. Isang dalaga, sariwa at dalisay. Bulong ni Mari sa kanyang isipan.
Isinarado niya ang pintuan ng sasakyan at umusal ng orasyon. Saka tinignan ang mga kamay. Nakita niya ang kulay asul na guhit ng mga kuryente na nagpapatalon-talon sa kanyang mga kamay. Napangisi siya dahil at least walang nagbago sa kanyang kakayahan. Kahit muntik na siyang mahigupan ng maraming lakas noong istriga. Sa bahagi naman ng aswang na si Randy, buong maghapon siya nagmanman sa simbahan, pero panay ang alis ng dalaga at hindi niya matiyempuhan kung saan nagpupunta. Kaya umuwi na lang muna siya sa kanyang tinutuluyang bahay at naisip bumalik kinagabihan. Pasado 11:00 noong mamataan niyang dumating ang sasakyan na madalas sakyan ng dalaga. Nagtuloy iyon sa pagpasok sa loob ng kumbento kasama ang binatang matangkad at kayumanggi ang kulay at isang binatilyo. "Sa wakas, lumabas ka rin, Maris, aking sinta," wika pa ni Randy, sabay usal ng orasyon paturo sa dalaga. Iyon ang orasyon na magagamit niya kapag papalabasin niya na ang dalaga upang pasunurin sa kung saan niya man dadalhin. Makalipas lang ang wala pang kalahating oras ay lumabas na ang dalaga. Ang buong akala ni Randy ay epekto iyon ng orasyon niya. Pero hindi niya alam ni hindi nga naramdaman ni Maris ang orasyon na iyon dahil sa protektado ito ng kanyang aura bilang isang babaylan. Nakita niya pumasok ng sasakyan ang dalaga at humiga. Iyon na sana ang pagkakataon niya na lapitan iyon at bulungan uli ng mas matapang na orasyon kasabay ng pagtapik sa balikat. Subalit bigla namang dumating ang pari mula sa kung saang pinuntahan at may kasama iyong dalawang lalaking naghatid. Kaya naudlot ang paglapit niya sa dalaga. Nagtungo na lang muna siya sa malagong halamanan ng hardin at naghintay na umuwi ang dalawang mama na naghatid sa pari. Makalipas ang kalahating oras bago iyon nagsiuwi. Doon na siya umusal ng orasyon para mabalisa ang dalagang inaabangan. Hindi naman iyon mahirap gawin kasi sa kapaligiran lang ang magiging epekto noon. Parang i-isolate lang ang bahaging kinaroroonan ng target. Magiging maalinsangan ang pakiramdam. Ilang saglit pa ay nakita niyang nagising ang dalaga mula sa pagkakaidlip nito. Napakiskis na siya ng dalawang palad dahil oras na para makamtan ang target na gustong-gusto niya ng maangkin at makain. Muling binuksan ni Maris ang pintuan ng sasakyan. Sigurado siyang nasa paligid lang ang aswang na hinahanap niya. Isinara niya ang pintuan ng sasakyan at umupo sa junior fence ng hardin kung saan may mga bulaklak. Nang biglang may tumakip sa kanyang bibig mula sa likuran. Hindi siya pumalag. Naramdaman niya ang kasunod na dalawang tapik sa balikat. Naramdaman niya rin ang paggapang ng mainit na enerhiya pero baliwala iyon sa kanya. Tumayo siya ng tuwid noong iharap siya ng lalaking aswang sa mukha nito. "Sa akin ka na magandang binibining, Maris. Sasama ka sa akin at magiging isa tayo." Tumango si Maris na ikinangiti ng malawak ng lalaki sa pag-aakalang napasailalim na sa hipnotismo niya ang dalaga. Inakbayan niya ito at iginiya papalabas ng compound ng simbahan. Masunuri na sumama si Maris sa paglalakad. Sisipol-sipol pa ang lalaking si Randy habang naglalakad sila ni Maris. Balak ni Randy na dalhin na naman sa isang bakanting bahay ang dalaga. Pero nagulat siya noong lumiko ito sa kakahuyan na maraming puno at malayo sa kabahayan. "Uy! Saan ka pupunta? Dito tayo sa may kalsada!" Wika niya pa habang hinahabol ang mabilis na paglalakad ng dalaga. Hinawakan niya ito agad sa kamay at hinila. Pero nagulat siya noong siya na ang hinawakan nito sa kamay. Ngumiti si Maris at biglang naging kulay blue ang mga mata. "Ha? Anong nilalang ka?" Wika pa ni Randy habang pumipiglas. Pero tila naka-epoxy ang mga kamay ni Maris sa kanyang pulsuhan
Kapit na kapit ito. Tao lang ako at ikaw isang masibang aswang. Ayos ka rin oh, puro birhen at sariwa ang target mo. Pwes ngayon, ito ang tatandaan mo. Isang birhen at dalisay ang pumatay sa'yo. Wika pa ni Maris at doon na gumapang ang bulta-bultahing kuryente papunta sa braso ni Randy. Abot-abot ang palahaw ni Randy pero walang makakarinig sa kanya. Hanggang sa nagliyab na ang kanyang buong katawan, hindi pa rin siya binibitawan ni Maris. Nabitawan na lang ni Maris ang lalaki noong mismong ang hawak na braso ay naging abo na rin. Napailing-iling na lang si Maris at muli nang naglakad papabalik sa sasakyan ni Magnus. Nawala na ang kanyang antok, kaya nagdibusyon na lang siya ng halos 1 oras bago muling humiga at nakatulog. Kinabukasan, pasado 7:00, nang may kumakatok sa bintana ng sasakyan ni Magnus, si Aling Minyang. Miss Maris, bakit yan ka natulog? Bakante naman ang kwarto ni Jason, pwede ka naman doon. Nag-away ba kayo ni Sir Magnus? Hindi po Aling Minyang. May bata kasi kaming pinatulog sa kwarto. At may gagawin naman akong pagdarasal ng madaling araw. Kaya dito na ako natulog. Ganun ba? Pwede mong ituloy ang tulog mo sa kwarto ni Jason. Wala siyang gamit roon na iniiwan. Kaya pwedeng pagpatulugan sa kahit kanino. Hindi rin naman yun inilalak. Sige po. Tumayo na si Maris at inilak ang pintuan ng sasakyan. Dumiretso na siya sa kwarto nila ni Magnus. Pagkarating niya roon ay wala si Magnus, pero may nakatimpla ng kape sa lamesang maliit. Umupo siya sa higaan. Ilang saglit pa ay nakabalik na si Magnus, nakaligo na ito. Oh, Maris, ang aga mo naman yata nagising. Kinatok kasi ako ni Aling Minyang, kaya ako nagising. Magdadatingan na raw ang ibang mga volunteer. Siguradong maiistorbo lang ang tulog ko. Di sige, matulog ka na muna dito. Gigisingin ko na rin yan si Jonathan. Dahil baka biglang umuwi ng maaga ang nanay niya at mag-alala pa kung nasaan siya. Lumapit si Maris sa lamesa at ningtimpla ng gatas. Tinapik naman ni Magnus ang binatilyo. Jonathan, doon mo na yan ituloy sa bahay niyo ang tulog mo. Baka mag-alala ang mama mo kapag wala ka sa bahay niyo pagka-uwi niya. O di kaya wala ka rin sa bahay ng ninang mo. Okay po. Pupungas-pungas na wika pa ng binatilyo. Dahan-dahan lang sa pagbaba. Baka nakakalimutan mo, nasa upper deck ka ng higaan. Pilay ka dyan kapag nahulog ka. Agad namang kumapit ang binatilyo sa hagdanan saka bumaba. Ininom na ni Magnus ng mabilisan ang kanyang kape. Hindi pa nga nauubos ay nagpaalam na ito kay Maris na aalis na. Tumango lang si Maris at lumabas na ng silid ang dalawa. Matapos maihatid ni Magnus ang binatilyo si Jonathan, ay pumarada muna siya sa tabing dagat at nagpahangin. Makulimlim pa rin naman ang kalangitan, pero hindi naman umuulan. Saglit siyang tumunganga at hinayaang kumalma ang utak sa mga problemang iniisip. Hanggang sa marinig niyang nagriring ang kanyang cellphone. Napakunot siya ng noo dahil napaka-imposible naman kung tatawag agad sa kanya si Maris. Alam naman noon kung saan siya pupunta. Tsaka mukhang matutulog pa uli iyon. Dahan-dahan ang kanyang hakbang papasok sa sasakyan, saka kinuha ang cellphone. Nakita niyang numero lang ang tumatawag na naroon. Walang pangalan. Ibig sabihin, hindi pa nakarehistro sa kanyang cellphone ang pangalan ng tumatawag. Hello, sino to? Kalmadong wika pa ni Magnus. Magnus, ako ito, si Nikari. Pasensya na sa istorbo ha. Kung hindi lang nanganganib ang buhay namin mag-ina, ay hindi na talaga ako tatawag sa'yo. Oh, Nikari, bakit? Anong problema? Mahirap ipaliwanag Magnus eh. Kung ayos lang, dito ko na ipapaliwanag sa'yo. Halos wala akong tulog buong magdamag kagabi. Dahil sa panggagambala na hindi ko maipaliwanag kung nilalang ba o elemento o maaari ring tao. Nagtungo na ako sa presinto pero ayaw nila akong paniwalaan. Ha? Nasaan kayo ngayon?
narito sa Vergara. Bumakasyon kasi ang tiyuhin ko rito. Galing siyang abroad. At inimbitahan ako sumama rito. Kasi sasagutin niya raw ang pagpapaayos ng bahay namin. Kaso namatay siya sa hindi ka panipaniwalang aksidente. Kung maaari sana, puntahan mo kami rito sa lalong madaling panahon. Hindi ko kasi alam kung makakatakas pa kaming muli sa elementong gumagambala sa amin. Ganito ni Kari, makinig ka. Narito lang naman ako sa San Miguel. May inaasikaso akong kaso ng mga patayan, mga dalaga at mga bata ang biktima. Kaya ako narito. Titignan ko kung magagawa ko makapunta agad dyan sa lalong madaling panahon. Sige Magnus, salamat. Aasahan kita ha. Sige, bye. Wika pa ng babaeng si Nikari. Biglang naisip ni Magnus na may problema pa sila sa aswang na nambibiktima ng mga dalaga. Kaya dapat makausap niya agad si Maris tungkol roon kung meron na bang naiisip na solusyon. Isinara na niya ang pintuan ng sasakyan at umuwi na ng kumbento. Naabutan niyang mahimbing na ang tulog ni Maris kaya hindi niya na ito inistorbo. Dahan-dahan siyang umakyat sa itaas na deck ng higaan at natulog na lang din uli. Gaya ni Maris ay kulang pa rin siya ng tulog. Pasado 11:00 noong pareho silang magising. Magnus, gising ka na? Tanong pa ni Maris. Oo, kagigising ko lang din. Natulog ako uli para makabawi sa kulang na tulog. Bakit? Nagugutom na ako eh. E di sige, mag-ready ka na. Pupunta tayo sa sentro. Doon na tayo kumain ng tanghalian. Tapos, dumiretso tayo sa ospital. Makibalita tayo sa mga batang nabiktima ng istriga. Okay, sige. Sagot pa ni Maris at agad nang lumabas para maligo sa CR. Pagkabalik ay agad na silang umalis at nagtungo sa sentro para kumain. Nilagang bulalo ng baka ang inorder ni Maris. Si Magnus naman ay tortang talong at pritong isda. Makikitang kinakamay ni Maris ang paghawak sa buto ng baka sa sobrang pagka-enjoy nito sa kinakain. Sabi ni Magnus, Maris, paano natin hahanapin ang aswang na bumibiktima ng mga dalagang taga rito? Sumenyas ng saglit si Maris sa pamamagitan ng pagtaas ng nakabukas na palad. Ay, sorry. Puno pala ang bibig mo, tanong ako ng tanong. Noong matapos makanguya ay nagsalita na si Maris. Tapos na ang kasong iyon, Magnus. Kausapin na lang natin si Jason at sabihin, napatay na natin ang aswang na bumiktima sa kapatid niya. Ha? Talaga? Kailan mo napatay? Kaninang madaling araw. Kawawang nilalang, mukhang walang mentor eh. Hindi marunong kumilatis ng tao, kung kakaiba ba o normal. Hindi niya nga alam na babaylan ako. Ginamitan ako ng hipnotismo at inakbayan papalayo. Sinakyan ko naman ang trip niya. Kunyari, nasa ilalim ako ng kanyang hipnotismo. Tapos, pagkarating namin sa kakahuyan, ay doon ko na tinapos para walang makasaksi. Wala ring magiging ebidensya dahil naging abo na siya. Ah, ganun ba? Mabuti pala. May kakilala kasi ako na nanghihingi ng tulong sa Vergara. Sinong kakilala? Si Nikari. Sinong Nikari? Imposibleng hindi ko siya kilala. Mula pagkabata, magkakilala na tayo. At magmula noong nagmimisyon na tayo na magkasama, ay nakikilala ko naman lahat ng nakakasalamuha mo. Maliban na lang doon sa babaeng tinulungan mo kuno, noong umalis kang mag-isa. Hulaan ko, siya ang may-ari noong blonde na buhok na natagpuan ko sa sasakyan mo. Oo, siya nga. Tsaka, bakit mo ba pinag-iisipan iyon ng masama? May asawa at anak na ang tao. Tinulungan ko lang naman. May asawa? Sure ka? Oo nga, meron. Sundalo. Buhay pa. Ay, patay na. Hay Magnus, huling tanong na lang. Maganda ba? Ay, hindi. Yung totoo, medyo lang. Bakit? Ano raw ang problema? Giniginaw siya at kailangan uli ng yakap mo? Bunganga mo naman, Maris. Nasa harap tayo ng grasya kung ano-anong masasamang topic ang sinasabi mo. Masama ba yung sinasabi ko?
Nagtatanong na ako ng detalye ng problema niya. Baka kasi hindi naman ako kailangan roon. E di uuwi na lang ako ng Bien Unido. Tapos ikaw na lang ang magpunta roon sa Nikari na yan. Kung ikaw lang naman talaga ang kailangan. Sumama ka na, Maris. May duda akong isang malaking kababalaghan ito. Dahil takot na takot siya. At sinasabing nanganganib raw ang buhay nilang mag-ina. Tapos pinatay na rin ang tiyuhin niya. E di sige, sasama na ako. Pero kapag nalaman kong hindi ganoon kalala ang sitwasyon, bahala ka na roon. Uuwi na ako sa atin. Okay, sige. Pagsang-ayon naman ni Magnus. Matapos makakain, ay nagtuloy na sila sa ospital. Naunang nagtuloy sa ward ng mga bata si Maris. Si Magnus naman ay nagpaiwan pa sa may nurse station. Hi nurse, magandang hapon. Hello sir, good afternoon din po. Ano pong may paglilingkod ko? Itatanong ko lang sana kung pumasok ba si Dr. Gayson. Naku sir, hindi eh. Si Dr. Sanchez ang nakarelieve sa kanya ngayon. Wala kaming balita kung anong nangyari kay Dr. Gayson. Hindi tumawag o nagpaalam kung bakit hindi siya makakapasok. May good news pa naman sana. Oh, talaga? Ano naman yun? Yung 3 batang naka-confine dahil sa pneumonia ay himalang nagkamalay na kaninang madaling araw. Tapos ngayong umaga, clear na ang mga test result nila. Magpapalakas na lang sila ng 2 o 3 araw, tsaka uobserbahan na rin. Tapos, pwede na silang iuwi. Wow, talaga? Ayos yan ah. Opo sir, may ituturing na milagro iyon para sa amin. Kasi yung mga nauna sa kanila ay namatay na lahat. Itong batch lang nila ang nakaligtas. Okay, sige nurse, salamat. Wika pa ni Magnus at nagtuloy na sa ward ng mga bata. Pagkarating roon ay nakita niyang kausap ni Maris ang binatilyong si Jonathan sa labas ng silid. Noong makita siya ng binatilyo ay agad siyang nilapitan at niyakap. Kuya Magnus, maraming salamat po. Magaling na raw po ang kapatid ko. 2 araw na lang ang hihintayin para sa observation. Tapos, pwede na namin siyang iuwi. Utang po namin ang buhay ng kapatid ko sa iyo. Ayos lang po ba kung ikwento ko kay mama ang ginawa natin? Huwag na Jason, baka magalit lang sa akin si mama mo. Lalo at inilagay ko sa panganib ang buhay mo noong gawin kitang pain. Kung sa atin kasi, ay madaling sabihin na ayos lang iyon dahil nagtagumpay naman tayo. Pero sa isang ina ay hindi iyon katanggap-tanggap na ilalagay sa peligrosong sitwasyon ang anak niya at hindi pa sigurado kung magiging matagumpay o hindi. Sabihin mo na lang na nagdasal ka lang matagal sa simbahan kaya gumaling ang kapatid mo. Okay po Kuya Magnus, maraming salamat po. Pati na rin po sa iyo Ate Maris. Tumango lang si Maris. Oh, sige na Jonathan, bantayan mo na ang kapatid mo. Nasaan nga pala si mama mo? Nasa bahay po. Matutulog raw muna siya ng ilang oras bago babalik rito. Kaya ako muna ang nagbabantay ngayon. Okay, sige Jonathan, aalis na kami. Bantayan mo palagi ang kapatid mo ha, lalo na sa gabi. At kapag nakaramdam ka ng kilabot sa gabi, lagyan mo ng makapal na guhit ng asin ang gilid ng bintana nyo para hindi makapasok ang mga masasamang nilalang. Kagaya na lang noong taong kahoy na sinasabi mo. Okay po, salamat. Sagot naman ni Jonathan at bumalik na sa pwesto ng kanyang kapatid. Naglakad na rin papalabas ng ospital sina Magnus at Maris. Magnus, ano raw ang balita kay Dr. Gayson? Hindi raw pumasok ngayon at walang pasabi kung bakit. Malamang hindi na yun papasok pang muli. Tumango lang si Maris sa sinabi ni Magnus at nagtuloy na sila sa sasakyan. Bago bumalik ng kumbento, ay dumaan rin muna sila sa burol ng kapatid ni Jason. Ibinalita nila sa binata na napaslang na nila ang aswang na pumatay sa kapatid nito. At kung sakaling may mga dalaga uli na mabibiktima o bigla na lang mawawala, ay tawagan lang sila ni Maris. Babalik sila para muling imbestigahan. Matapos makausap ang binata, ay bumalik na sila sa kumbento. Nagpaalam na rin sila ng maayos kay Father Hermie. Ibinalik ni Magnus ang mga files na ibinigay sa kanya ng pari. Father, ito na po ang files. Case closed na po tayo riyan
Ang nilalang na may gawa ay tinatawag na istriga. Isang mangkukulam na nabigyan ng pagkakataon na ma-resurrect upang mag-harvest ng maraming life force. Isa lang po ang paraan para mapatay iyon, barilin o saksakin habang kasalukuyang ginagawa ang pagkain ng life force. Iyon po ang ginawa namin. At sana huwag nyo nang itanong ang ibang detalye kung paano namin nagawa. Ang mahalaga, ligtas na ang mga bata dito sa bayan nyo. Galing na rin po kami sa ospital. Yung 3 bata na huling batch ng nabiktima noong istriga, nagkamalay na silang 3 at nagpapalakas na lang. Pwede nang ilabas pagkalipas ng 2 araw dahil oobserbahan pa. Iyon namang dumukot sa mga kadalagahan rito ay isang aswang. Wala na rin iyon. Napatay na ni Maris mag-isa. Sinubukan kasi siyang biktimahin. Napatingin ang pari kay Maris, sabay mahinang sinabing, "Ibig sabihin, never been..." Hindi na itinuloy ng pari ang sasabihin. Sumagot na lang din agad si Maris, "Opo, Father." "Sorry talaga iya ha. Akala ko kasi magkasintahan o may intindihan kayo nito ni Magnus. Pero mukhang malinaw na totoo ang sinasabi nyo. Magkasama lang talaga kayo sa misyon ng pagtulong." Ngumiti lang si Maris. "Paano, Father? Aalis na po kami. May ibang kaso pa ng kababalaghan kaming lulutasin." "Sige, mag-iingat kayo ah. Tatawagan ko na lang si Father Jacinto para balitaan sa mga naganap rito. Siguradong proud na proud iyon sa inyo." "Sige po, Father." Wika pa ni Magnus at tumalikod na sila ni Maris. Hinatid naman sila ng pari hanggang sa makasakay sila sa sasakyan. Nilisan na nga ng 2 ang San Miguel at bumiyahin na patungo sa bayan ng Vergara para tulungan naman ang batang ginang na si Nikari. Pansamantala po muna natin puputulin rito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa mga kasunod na pakikipagsapalaran nila Magnus at Maris. Kung may lakas pa po kayo kaunti, huwag sanang makalimot mag-like at mag-comment na rin. Pero kung pagod ka naman, edi wag na lang po. Ayokong napapagod ka eh. Salamat sa pakikinig mga katribo ah. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.